ganitong palusot ko, kahapon, nagaya kasi si ate, si Mars. Nagaya si Mars na kakain daw kami sa McDo. So actually, tapos naman na yung trabaho namin by 11. Tapos na kami lahat. Nagkantay na lang kami ng 12:30 at 12:20 para bumaba kami at pipikapin namin yung mga alaga namin. Eh di naisipan namin na nakakain daw kami sa McDo. So bumaba kami by 11. Hindi naman namin inaasahan, di ba? After, let's say, 20 minutes pa lang na nakalabas kami ng bahay, tumawag pala si amo sa bahay at walang sumasagot sa tawag. Kasi nga naman, wala kami sa bahay at hindi din kami nagpaalam sa kanya na bababa kami. Ang alam niya lang, mamamalingke si Mars. Pero wala sa schedule ko na, pati ako bababa. Pero, magkakutsaba kami, di ba? Magkumari nga eh. Sumama ako sa kanya, pumunta kami ng Holy market. kabalbon! Kasi ang plan niya is doon nga kami kakain, bago namin pick upin yung mga bata. Tumatawag si amo sa bahay, wala daw sumasagot. Maya-maya nag-chat sa akin, sabi niya, nasaan ka? Kumara, sabi niya, kasi tumatawag ako sa bahay, walang sumasagot. Kasi may deliver, sabi niya ganyan. So sakab ako kasi syempre wala naman talaga sa schedule ko na bababa ako ng bahay. So sakab ako, hindi ko siya replyan, in-off ko yung data ko, in-airplane Aba, mode ko pa ayos yung ah. cellphone ko, baka kasi in case na tumawag siya sa number. Tapos, ang plano na doon kami kakain, hindi na nangyari. Ang ginawa, nag 1, 2, 3 na kami order. Hindi na yun din yung na-order namin, hindi na din yun yung gusto namin. Basta kung ano na lang yun nandun. Mamadali kami, pauwi kasi syempre, yung amo tawag ng tawag. Wala sa amin dalawa ni Mars may gustong sagutin yung chat niya or calls kasi nga, hindi namin alam kung ano sasabihin namin. Galing-galing. Tapos, Bigyan ng award ang yan. ginawa ko, nung nakuha na namin yung order namin, so sabi ko kay Mars, sige, mauna na ako. Tatakbo na ako dun kasi hindi na pwedeng hindi na-replyan si amo kasi nakailang message na nga sa kanya. So ayun, sabi ko, sige, mauna na ako, kailangan tatakbo na ako. From supermarket hanggang bahay, I think 5 minutes run na bago ka makauwi. So yun, iniwan ko na sa kanya yung binili namin pagkain, tapos yung mga pinag-market namin pinagbibili namin sa market na foods para dito sa bahay. Iniwan ko na sa kanya, nauna na ako umuwi, bahala na yan dyan, basta tumatakbo ko, hingal na hingal ako. pagdating ko dito sa bahay, wala pang 5 seconds, simula nung pumasok ako ng pinto, tumawag na agad si amo sa telepono. Kasi syempre na, may yung pinto kasi dito may app doon sa kanya na parang nagno-notif sa kanya once na nag-open o nag-close yung pinto. So, yun nakita niya siguro agad na nagbukas na yung pinto. So, agad-agad tumawag siya, yung 5 seconds pa lang nakakapasok ko lang ng pinto. Sabi niya, saan ka galing? Hindi ko talaga alam paano mag-umpisang magsalita. Basta sabi ko, tumalikod ako sa CCTV camera kasi may CCTV camera nga. Tumalikod ako tapos sagot ko sa telepono, sabi ko, bumaba kasi ako kasi nagpadala ako ng pera. Pero ang totoo, wala na akong kapera-pera. Ano kaya, ipapadala ko, di ba? Eme na lang ng mga palusot para lang makalusot talaga. Sabi ni amo, okay lang naman pero sa susunod, kailangan magpaalam ka rin kasi para alam ko kung may tao sa bahay o wala. Lesson Kasi learned. tumatawag ako, walang sumasagot. Lintik na. Kasi nga daw, kaya daw siya tumatawag. Kasi may deliver pala ng alimango. Akalain mo yun, alimango pa yung nakaharang sa pagmamakdo namin. Ang sarap talagang iwas-iwas ng alimango. Yung kamuntikan pa kami na pagalitan dahil sa kanya. Ikaw, anong kwentong palusot mo?